Mga kababayan, kamusta po? Si Kamanong po, inyong lingkod. Nagbabalik po muli para po magkomento po sa inyo dito po sa Tambayan Makabayan. Samahan niyo po inyong lingkod, magkomentuhan na po tayo. At sana po nasa maayos po kayong kalagayan. Umpisa na po natin, si John Vic po mga tambay. Ayon po sa balita, si John Vic for President mga kabayan. Yan po ang niluluto po nila ngayon. At inamin naman po ni John Vic na siya po ay nagpaplano daw umano na tumakbong presidente mga kababayan. Pakinggan po natin ang balita at komentohan po natin. Inamin ni DILG Secretary John Vic Remulla na posible siyang tumakbong presidente sa 2028. Katunayan, meron nga raw nag-alok na pondohan ang kanyang kandidatura. Narito ang report. Abalang-abala si DILG Secretary John Vic Remulla ngayon mula sa paghahanap kay Zaldico dahil sa flood control scandal hanggang sa pagtugis kay Atong Ang para naman sa kaso ng missing sabongeros. Lumulutang tuloy ang pangalan ni Remulla para sa 2028 elections. Sa programang Storycon ng One News, inamin ni Secretary Remulla na merong 2 kontratistang nag-alok sa kanya ng 1 bilyong piso panggastos daw sa kanyang kampanya kung sakali. Pero meron daw itong kapalit. How do they make paramdam yung mga ganong may 1 billion patatas? Dahil kasi lagi niyang they will flatter you. Sabi, pwede kang maging ganito, baka may plano ka, makakatulong yung grupo to, may nakahanda daw ng ganyan eh. Pero kailangan rin nila ng tulong. Yung ganon, yung pataplis, di ba? Yung ganyan, veterano na tayo, alam na natin ibig sabihin nun, di ba? Iwas ka na lang, kaya mapahama ka. Hindi raw siya nasilaw sa 1 bilyong piso, bagamat hindi tinanggi ni Remulla ang balak niyang kumandidato. Pero may balak kayo tumakbo, sir. I'm entertaining it. You're debating it. It's possible. What- I know what to do for the country. I know what levers there are to make the country better. To be clear, we're talking about the position of president, yeah? Not just any other. Yes. Sa ngayon, nakafocus muna si Remulla sa pag-aresto sa mga puganteng sina Zaldico at Atong Ang. Nagbabalita mula sa frontline. Faith Obias. Yan po mga tambay, nakita niyo po ang klase ng politiko ng taga Cavite at klase po ng DILG Secretary. Meron pong nanunuhol, may nag-aalok na 1 billion sa kanya, pero okay lang at hindi niya po pinangalanan itong tao na ito. Ibang klase po, ibang klaseng leader ito. Ayaw pinoprotektahan mo pa yung sinasabi mo mga may anomalya at nanunuhol at para maging pondo sa iyong kandidatura. Ibang klase ka. Ibig sabihin, mga supporters mo ay puro ganyang klaseng tao umano. Ito po mga tambay, ito po ang hindi po makakalimutan ng taong bayan, lalong-lalo po ng mahigit 100 milyon na mga Pilipino, kasama po ang ating mga kababayang OFW sa mga pinagagawa po nila sa dating Pangulong Duterte na wala pong nakuhang due process. At history po ito sa ating bansa. History. Wala po. Meron tayong sariling soberenya at hindi po tayo sakop ng ICC. May sarili tayong judicial, pero ang ginawa po ng mga taong ito, kasama po itong sinasabing John Vic for President. Ito po, balik tanaw po natin, mga kababayan. When Vice President Sara Duterte made a statement of the Philippines handing out its own citizen to a foreign power, I wanted to ask you, Secretary, does that make her factually correct? Because in the end, people were wondering, did the Philippine government arrange for the plane? Kumbaga tayo ba ang nagbigay? Yes. Or, okay, go on, Secretary. Yes. The plane is chartered by the Office of the President. We brought them straight to the Netherlands. Consistent naman tayo. Hindi tayo tumutulong sa investigasyon ng ICC. We didn't help them in any way. Ang kapal na mukha mo. When Vice President Sara Duterte made a statement of the Philippines handing out its own citizen to a foreign power, I wanted to ask you, Secretary, does that make her factually correct? Because in the end, people were wondering, did the Philippine government arrange for the plane? Kumbaga tayo ba ang nagbigay? Yes. Or, okay, go on, Secretary. Yes. The plane is chartered by the Office of the President.
We brought them straight to the Netherlands. Yan po mga tambay, ang John Vic for President. Planado po ang ginawa po nila sa dating Pangulo umano. Eroplano sa Pilipino, alam ng presidente, mga kabayan, ang pagdukot umano, pagkidnap umano sa dating Pangulo. Yan ang tatakbong presidente at pambato yata nila yan umano. At popondohan po at maraming popondo dito sa taong ito, mga kabayan. Ano po ang gusto nating mangyari sa Pilipinas? Gusto po ba natin mangyari sa Pilipinas ang nangyayari ngayon sa ating bansa? Gusto po ba natin ang ating bansa ay lalo at tuluyan mapunta na po sa kumunoy at sa bangin at sa basurahan ng ating bansa? Sa bagay, mga kabayan, yan naman po yata ang gusto nila. Pero tayo pong matitinong Pilipino, hindi po natin nanaisin na itong tao na ito umano ang maglilingkod sa ating bansa. Komento ko po. Napakahirap pong maglingkod ng taong ganito umano. Ibang klase po ito. Ibang klase. Hindi po ba? Batas na nga lang eh. Dating Pangulo, hindi mo mabigyan ng tamang proseso ng batas. Lalo pa tayong mga mahihirap. Lalo pa tayong mga ordinaryong Pilipino. At ano po ang maipagmamalaki ng mga taong ito sa ating bansa? Hindi naman po masama mangarap. Lalong-lalo kung nasa administrasyon ka. Lalong-lalo kung nahandyan ang COMELEC. Lalong-lalo kung nahandyan si Chairman Garcia. Hindi pwedeng, hindi masamang mangarap na maging presidente. Eh kasi yung iba, naging senador umano eh. Dahil nahandyan ang COMELEC umano. Naging senador. Kahit daw po hindi nanalo ang mga hindot na ito umano. Eh yung pang maging presidente ka, nananatili nahandyan ang COMELEC. Hindi po ba Mr. George Garcia? Kamusta na po ba kayo? Nasa magandang kondisyon po ba kayo? George Garcia ng COMELEC? Chairman? Kaya malalakas po ang loob nila umano na tumakbo. Dahil sila po'y nasa administrasyon at nananatili po ang suporta sa kanila ng men in uniform umano. Hindi po ba? Kaya kayang-kaya po yata nila talagang gawin dahil nagawa po nila nung nakarang halalan umano. Hindi kaya, mga kababayan? At ano po ang credential at maipagmamalaki ng taong ito? Lalong-lalo po ng mga Remulla umano sa Cavite. Mga kababayan ko sa Cavite, nahandyan po yata ang klase ng mga politiko. Mga klase ng mga politiko na napakahirap po yata umanong pagkatiwalaan. Lalong-lalo po sa pera ng taong bayan. At kamusta naman po kaya ang pulburon? Kamusta po ba ang pulburon at coke sa Cavite, John Vic? Wala na po ba dyan? Malinis na malinis po ba sa pulburon at sa krimen? Ang Cavite? John Vic? Nagtatanong lang po. Maayos po ba ang probinsya ng Cavite? Katulad po ba ng Davao City? Ang Cavite? Mga kababayan, maipagmamalaki po ba ng Cavite na halos Remulla ang may hawak ng Cavite? At ang Cavite po, napakarami pong issue ng mga politiko riyan. Hindi po ba nangunguna na po ang pamilya Remulla umano? Ang ombudsman, Remulla, si Boying, si John Vic, at si Bong Revilla na taga Cavite na pinakulong na po umano nila. At nahandyan din po ang napakagaling na senador na isa rin pong presidente at chairman ng Blue Ribbon Committee. Chairman ng Blue Ribbon Committee na si Pampilo Lacson, si Senator Lacson, ay taga Cavite rin. Nakita nyo po, lahat po ng mga Caviteño ay maipagmamalaki mo ang mga politiko riyan. Mga kababayan, isa lang po ang nakikilala na matino sa ngayon na Gen Z na isang congressman na pilit pa nilang tinatanggal bilang congressman. Sino po? Si Cavite Congressman
Kiko Barsaga. Si Barsaga po, ang isang taga Cavite na congressman, mga kabayan, na meron po yatang yagbols at bayag pagdating po sa korupsyon at sa pulburon. Hindi po ba? At yan din po, yan na lang po yata ang talagang sumisikat po yata dyan, mga kabayan, pagdating po sa larangan ng politika. Ito pong si Barsaga na pinababagsak pa nila, mga kababayan. Pero itong mga Remulla, dekada na po. Dekada na po ito, mga kababayan. At wala po tayo nababalitaan sa mga flood control at insertion ng probinsya ng Cavite. Si Bong Revilla po inakusahan nila at nakulong. Ang issue po ng flood control ni Bong Revilla ay sa Bulacan, hindi po sa Cavite. Sarado po yata ang issue ng korupsyon, mga insertion, flood control, mga karsada, tulay, pagdating po sa Cavite. Close, nakakandado ang investigasyon yata dyan. Umano. Hindi po ba? Dahil ang issue ni Bong Revilla ay sa Bulacan. Malalaman po natin. Dahil meron pong mga Remulla na nasa Kongreso. Ganon din po ang pamilya Revilla. Meron pong mga congressman dyan. Hindi po ba? Yung asawa ni Bong Revilla. Yung anak. Hindi po ba? Yan po, wala pang investigasyon. Tayo naririnig dyan sa mga proyekto ng Cavite. Hindi ba, John Vic? Saradong-sarado pa ang Cavite sa investigasyon ng maanumalyang mga korupsyon ng mahigit 3 taon. Bakit kaya, John Vic? Bakit kaya Boying? Saradong-sarado sa investigasyon. Ang Cavite, wala na po bang pogo sa Cavite? John Vic, Boying, President, future President, wala na po bang anomalya dyan? Korupsyon? Nakita nyo po yung pagiging sabwata nila umano. Nakita nyo po, ang Ilocos Norte napakahirap din buksan sa investigasyon dahil sila ay nasa administrasyon. Ang probinsya po ni Tambaluslos na tinatawag ng Vice President, napakahirap din po buksan sa investigasyon. Ang Leyte, ang Tacloban, ang distrito ni Tambaluslos, ang distrito ni Sandro Marcos at ang pamilya Marcos. Ang Cavite, nakalak po, nakasara. Sarado po pagdating po sa ICI ang mga investigasyon po dyan. Ganon din po sa Bicol. Pero pinagmamalaki po nila ay busy daw po, mga kabayan, sa paghahanap kay Atong Ang at kay Saldico. Mga kabayan, nakita nyo po katitinong mga lingkod bayan ng mga hindot na ito, umano? Kay Saldico, mga kabayan, ang miyembro po ng majority na pumirma sa impeachment ng Vice President ay 250 plus, mga kababayan. Pero ni isang congressman wala pang nakukulong doon sa mga kaalyado nila na 250 plus na pumirma sa impeachment ng Vice President na nagkamal po ng napakalaking mga insertion. Proyekto sa kanilang mga distrito. John Vic, wala pang nakukulong na congressman. Isang senador pa lang, isang dating senador pa lang. Sino po ang gusto nilang makulong na congressman? Si Saldico. Pero yung mga kaalyado, safe na safe. At yung mga kaalyado sa mga senador, safe na safe. Ang pinupuruhan po yung kalabang politikal umano. Yan po ang kanilang legasiya. Yan po ang tatak ng bagong Pilipinas, mga kabayan. Binabago po nila ang Pilipinas at pina-adapt po sa atin na ang ating bansa ay kailangan pong tanggapin natin na malalang ang korupsyon, malalang ang krimen umano, malalang ang pulburon, mga kabayan, malalang mga smuggler, malalang ang kahirapan. At ang Pilipinas ay bagsak na bagsak sa ekonomiya. Piso ay bagsak at baon sa utang. Diyan po nila tayo gustong ipatanggap sa atin na ganito ang paglilingkod. Na dapat nyong hangaan ang ganitong klaseng paglilingkod sa bansa
Susundan namin ang magandang nasimulan ni Bongit na tinatawag na bangag. Dahil siya po ang pambato at napipisil na yata, mga kabayan. Mabuhay ka, John Vic, hanggang gusto mo. Ibang klase kayo. Mga kabayan. Diba? Talagang ganun eh. Sila ay nasa administrasyon eh. Nasa kanilang pera, nasa kanilang kapangyarihan, nasa kanila pa ang mga bulag. Ang mga bulag umano na mga men in uniform, generals umano, mga bulag umano. Hindi kaya. Mga kabayan, kaya nga ang ating bansa, nakita nyo po ang ating bansa, ibang klase. Wala. Kahiya-hiya ang ating bansa. Kahiya-hiya po sa buong mundo ngayon ang ating bansa. Napakahirap pong respetohin ang ating bansa ngayon. Dahil sa ganito, umiiral ang sistema ng bulok. You know? Nalagpasan na natin. Nakapag-umpisa na tayo ang bulok ng mga politiko, bulok na lingkod bayad, ay unti-unti na po na natatanggal at nakakadenahan. Nabibigyan po sila ng sinasabing takot. Natatakot na sila gumawa ng kabalbalan nung panahon ni dating Pangulong Duterte. Pero nung sila na po ang nakabalik, dahil napakahusay po magsalita, nagbait-baita na mahindot, ubod ng bait, hindi makabasag pinggan. Yung pala, ganito lang ang gagawin sa Pilipino, puro pahirap umano. Bagsak na ekonomiya at sila po ang nagpapasasa sa pera ng taong bayan. Walang maipagmalaki na malalaking achievement. Hindi po ba? Kaya mga kabayan, ito po si John Vic, mga kabayan, ay malakas po ang loob nito. Malakas. Dahil nga po rin sa sinasabi natin, ikaw ba naman hindi lalakas ang loob mo kahit walang malaking proyekto, malalaking achievement at napakaraming issue ng korupsyon, issue ng pulburon, pamumulitika, ang iyong administrasyon, ang iyong sinamahan, at ikaw mismo ay napakaraming issue kasama ang probinsya mo umano. Pero naglalakas loob ka pa rin tumakbo na presidente at planong tumakbong presidente. Ano ibig sabihin yan? May ipinagmamalaki ka umano. May ipinagmamalaki ka. Meron kang kakapitan. Hindi kaya, Mr. Chairman ng COMELEC? Nagtatanong lang si Kamanong. Yan po mga kabayan, ang nag-aambisyon po. At talagang marami raw po magpopondo. Alam naman po natin kung sino-sino po magpopondo umano. Ang grupo po ng mga addictus umano. Proud na proud po yan. Solid po boto niyan. Yung mga gumagamit po ng pulburon at coke, magiging solid po ang boto niyan. At syempre po, ang mga pulburon lord ay 100% umano. Ay magpopondo po yan umano. Ang mga sinasabi pong mga politikong mga magnanakaw sa ating bansa umano ay tsak pong magpopondo yan umano. Ang mga kartel umano. Hindi po ba? Ang mga smuggler umano. At siyempre po, ang mga oligarkiya na gustong hawakan ng bansa, lalong-lalo po sa ekonomiya. Mga kababayan, yan po ay magpopondo umano yan sa kanila dahil paghaharian nila ang Pilipinas. Hindi kaya, mga kababayan? Kaya lang, mga kababayan, dadaan din po sila sa butas ng karayom. Hindi po lahat ng Pilipino ay mabibilog nila at mababayaran nila. Hindi po lahat. At ang kasamaan po ay may katapusan. Wala pong kasamaan na habang buhay na ito po'y magtatagumpay. Lalong-lalo po ang ating bansa. Ang ating bansa po ay kumikilala sa Diyos. Napakarami po nating kababayan, majority po ng Pilipino ay naniniwala po sa kapangyarihan ng Panginoon. Hindi po sa kapangyarihan ng demonyo, mga kababayan. Maraming salamat po mga tambay sa nagusto po natin tambayan mga kababayan sa YouTube at TikTok. At ganoon din po sa ating mga subscribers at sa mga nagbibigay po ng komento, like, share, and subscribe. Mabuhay po kayo. Shoutout po sa inyo lahat. At thank you rin po sa mga nagbibigay po ng tulong kay Eric Hershaw ng Canada, kay Tatay Nick ng Canada, kay Balance Vision TV, Gay at Shena, kay Annie Jo, ako si Pilam,
si Kingston ng Hong Kong, Gina Ray Solidides ng Berlin, Germany, Jake Yahut ng Maisog, California, USA, Julieta Silona ng Sydney, Australia, at ako at si Norma Garcia at si Nancy Lumampao at si Jobelin Watanabe ng Japan at si Bei Chichiyoko. Maraming salamat po sa inyo mga kabayan. Ingat-ingat po kayo lalo-lalo po sa inyo po mga paggawa. Maraming salamat po mga katambay. God bless po. Ingat-ingat po tayo. At tiis-tiis lang po mga kabayan. Maraming salamat po. Bye-bye.